lane matchups against that is the Paquito, yung Benedetta. CC. But you really wouldn't pick I will that find a way, in this slot even for when TNT like a odds third are pick. low. Pero I instead of that, they go for the Vexana. And interestingly enough, they Wow. prioritize the Roger this time around. Medyo blind pick to. Hindi pa nila kita yung gold lane matchup. So it does tell us na baka talagang comfort to for Jom on the gold lane. Nandyan din kasi yung, again, yung pinag-usapan natin ng game number 1, yung aggression potential. Aha. Even if kahit sino yung tapat mo dyan, nandyan yung potential na mag-snowball siya out of that laning stage. And feeling ko ang habol nila dito yung first levels 1 to 4 eh. Kasi dun malakas ang Roger kapag ka sa laning phase, no? Pero let's see kung ano ang magiging sagot dito. Kasi pwede nga naman ang kumuha rin ng mage dito ang kupunan ng TNC para lang malimitahan din yung mga target bans dito ng Smart Omega. Kasi hindi pa naman alam yung matchup dun sa gold lane eh. Pero this time, Masha! Oh, okay. Masha pick! Wow! With a 100% win rate. Akala natin pwedeng mid lane hero mo kung either Valentina pero XP lane. May Roger kayo, sige, hahabulan tayo sa likod. I'm not keen on this Masha pick considering na nagtanggal sila ng dalawang mage and they didn't have a mage on first phase. Kasi pwedeng gawin dito ng Smart Omega is pwede nilang ubusin yung heroes dito ni Goyo. And the bad thing is, the Masha pick, even though may mga teams na gumagawa nito, no, yung blind pick Masha, pero it's up against 3 heroes that can actually deal with the Masha. Alam mo naman kasi, isa sa mga kahinaan talaga ng isang Masha na kapag hindi nakahampas yan. So ngayon, X-Borg, isa sa mga potential match-up para dito sa TNC and Smart Omega ay aalisin na. Ayun, wait, Louie! Kasi nga, hindi May pa nga Arl. na ako na mid lane. So parang, sabi nga ni Midnight, it's connecting to what he's trying to say na parang pwede pa tong slowly tanggalin lahat ng available option for the mid lane. Yeah, and also yung Arlot Louis na nakikita natin mula sa Onyx Philippines, it's really a deadly combo pagdating sa overall macro of gameplay. And also yung catch, super insane kasi hindi mo alam saan manggagaling yung final slash. But now, okay, TNC, they did remove the Ruby para at least bawas yung crowd control ng TNC. They're expecting that they also play the Ruby XP on the side of Smart Omega. Kasi given na yung roam role eh. Nandiyan yung Minotaur. So, I think they're eyeing at getting the CC here for TNC kaya nila tananggal yung Ruby para at least better XP lane matchup. But even then, kapag kinuha nila yung CC rito, may mga existing pa na like Paquito, yung kayang tumapat sa isang CC. And again, also yung Benedetta Yeah. ni Ryota. Oo nga, no? Kasi umaangat na rin talaga yung dalawang heroes na nabanggit mo. Ang bilis ng clear wave, may potential split pa na aabangan. Pero ngayon, tinarget na talaga doon sa final ban itong si Super Yoshi na potentially pwede nga naman talaga kasi alam natin kapag may Masha tapos may kasamang Angela, sobrang hirap patayin yan eh. May movement speed, may heal, may slow. Talagang mata-thunderclap ka ng di oras kapag inabutan ka yan. Kaya bumabad kahit kay Fred rin, kahit kay Alcabis Basquisino. So I think it's all about the combination. Pero for the carry, napakakadon Midnight. Ano nakikita mo dito? Again, very similar story to game number 1. Although this time around medyo baliktad, they picked the carry into the Roger. Na alam natin medyo mapapahirapan siya sa lane na yon, so they really have to help this carry on the side of TNC. But it does open up a lot of potential threats coming out from Omega. Like, for example, if may jungle pick sila dito, like again, yung Barats, may pressure on the opposite side, magiging malaking problema to for TNC. And for one, di nila alam kung ano yung XP lane na lalabas dito mula sa Smart Omega. They can actually take the CC for themselves here for Ryota. Oo nga, no? Kasi alam natin, CC pang 1v1 talaga eh. Pwede tumapat. Oh! Kahit I sino- like this! Wow, Glue and Harriet! Alright, is this Roger Tol jungle? Wow! Roger Titol, ni H2. Pwede, no? Pwede kasi Matinding kung gold throwback. lane, pwede rin to itong Harit. So, you've mentioned about throwback. Yung Roger. Ito yung dating panahon na Roger Winskins. Pero ngayon, kamusta to? I mean, kailangan lang naman kasi ng Roger sa early game mag-snowball. And the thing is, like, there's a lot of pressure on the map right now, especially when they pick up the Harith against the carry. So, kailangan dito ng TNC ng pangsagot dito sa early game pressure na pwedeng ilabas ng Smart Omega. Unfortunately, Mage na lang. Yung naiiwang option sa kanila. And Paramis is out. Oo nga, no? Naisip ko nga Nana dito. And ayan na nga, Nana pick para sa TNC. Mas magiging komplikado kesa sa basa ko dito sa lineup ng TNC ngayon. Mas balance yung lineup nila as compared doon sa game number 1.
Well, speaking of layering of control, crowd control, so may final slash, merong ultimate ni Nando na pwede makapag-hold ng Yung invade, blitz. yung blitz, pati din yung safe way. If ever mapoke down siya sa mid lane, may tsansa. Yeah. TNC, pag din yung late game, sure, nakakatakot yung lineup nila. Kahit sino, kaya nilang one-hitin. But the thing is, you have to survive this early game onslaught from Omega. There is a Harith, there's a Roger, and there's a Glue with a Minotaur on their composition. Woo! Early game Wow. is a threat for TNC. Wala, isang malaking throwback din kay Atoy Arto eh. Naalala ko yung mga glue ni Atoy Ar noong mga panahon eh. So ngayon, makikita natin matchup against this Arlot. Well, kung titingnan mo, parehas malikot. Pero parang, let's see kasi yung pinaka-worry ko lang dito, kung paano pwesto, kung paano yung maganda posisyon ng carry. Kasi for sure, siya talaga yung titingnan dito. Realistically speaking, sasabihin ko na sa inyo, ang hirap pumesto for the side of TNC dito sa game na to. That's why I so love this Glue pick kasi it's a good matchup against the Arlot. Historically speaking, naging maganda ring matchup to versus the Predrin, and it's so hard to play carry against Glue. Well, dito natin malalaman kung ano nga ba ang pwedeng kapalaran ng Barangay Omega or TNC. Pero ngayon, Smart Omega is at match point. Game number 2. So nisimulan nila ang laban against TNC. But now we're looking at the orange din ng TNC. So mostly we're looking at the objectives na pinapriority ngayon. Anything that stands out. Pero mukhang may teamfight ka agad na magharap Yan yung dito. mga poke. Pero ngayon si Atoy R, kagad ang naduguan ng TNC. First blood para kay Heads. Good initiation coming out from the TNC. Didn't expect ni Ryota na i-overload siya ng numbers. And that is a kill on the side of TNC. And medyo malaking medyo malaking dagok sa early game ng Smart Omega. Kasi again, sila yung naghahanap dito ng early game snowball. But if ma-shutdown ng TNC, yung Glue, malilimitahan nila yung kayang ilagay ng Omega pagdating sa mid game. Mukhang XP lane nga ang pwede maging target para mabawasan nga yung konting power spike sa team fighting capability ng Barangay Omega. So slowly, kailangan ng TNC Pro Team magkaroon ng checklist. Kailangan nila ng mostly time and window para makapunta doon sa mid to late game. Pero matitingnan natin, pero Ryota and Heads in the EXP lane, ito yung nagiging focus eh. Pwede ito maging pattern dahil nga ang pressure ata lang gusto ibigay is with Heads and Ryota. Dahil yun yung magbabago mismo ng game, ng team fighting capability nila, Burrito eh. Oo nga eh. Tsaka sobrang crucial nito. May potential pa nga hindi mag-level 4 si Atoy R para doon sa unang turtle ng ating game. Heads, papasok doon sa likod. Ukir, hindi tumama yung deadly grasp. Pero yung turtle ay sinisimulan na ni Ryzen habang may nakaganapan doon sa may bandang itaas. Aishu and Reboy nandito na rin. At nakapatay nga si Heads doon sa may bandang itaas. Kulang. Oh, the Ang reset. members ng Smart Omega reset na lang. Soft Ang reset. itatawag ng TNC, soft reset nga lang. Pero Super Yoshi Wala sa nakalapit. likod. Nako, kinakalmo. Thunderclap nagamit na nga rin. Naabot mo siya doon sa retry. Pero parang hindi na nga ata, hindi pa nga ni-retry ni Ryzen doon. Knock-up is there. They want to go Habang for more. mamamatay na si Heads sa pagkakataon na ito. 2-1 ang ating score. Hindi nakalapit sa H2O but yung knock-up mismo nagkaroon ng pagkakataon para makuha ng konting trade and that was a kill for Barangay Omega. Slowly, ito yung nagiging problema mo kung kaharap mo yung Mashay. Super Yoshi in the front lines, nagiging matinding problema. Slowly becoming a menace sa front line. He's definitely gonna be dealing a lot of damage pagdating sa late game. And also, I don't want to point out, ang ganda nung play ni Headstone mula sa XP lane, transitioning towards the turtle. He did misplay the last part of that engagement though, kaya nakakuha ng kill Smart Omega. But he's doing a fantastic job of controlling kung naman yung mid-game tempo na pwede lumabas dito mula sa Smart Omega. Grabe, agawan kagad. Isipin mo, Lito Wanderer lang binabantayan ng magkakabilang position 4 at position 5. Ganun ka-importante. Every single objective na dadaanan ng magkabilang kupunan nito. Napag-usapan nga natin about sa Power Spike and TNC. Pagdating sa late game, kailangan nilang ingatan or ng Omega na ingatan ng TNC. Kaya kailangan nilang maka-early dito. Lalo't ang daming late game insurance para sa TNC. Yasuo is on level 6, yung carry ng TNC as well. Against with this matchup, nagkaroon ng konting mga kalamangan. I think it's all about the damage na pwede nilang ibigay. Katulad nito yung wave clear ng isang Harith early game, beneficial in the gold lane na pwede mong ma-push na mismo sa depensa ang carry. Pero ginagamit din ng TNC to para makakuha ng isang pick-off. Ay, Rebo kagad ang namatay.
na ibagsak doon si EG Boy pero hindi sapat para mailigtas si Ribo. Naharap ng TNC yung mga chance or yung mga opening na meron dito against Smart Omega. Ino-overload nila ng numbers, yung mga skirmishes na ini-initiate nila laban sa Smart Omega. Kaya naman hindi makaharap ng tamang timing yung kanilang mga heroes. Even though sila dapat yung lamang ng early game, TNC, they're actually the ones dictating the pacing of this mid-game. Yeah, pati na rin ang Turtle. Nasa panig din ng TNC pero hindi ata papabayaan ni Ribo na makuha na lang. Nag-reset ngayon ng Turtle on 3/4 HP. Okay. May damage ang Barangay Omega. Super Yoshi magaling sa likod. 5v5, Bibigyan naman si team fight. Okir. Naku, nailatag na nga rin dito yung ultimate nila kay Jom. Acio with that turtle, pero si Ryzen ang napuruhan. Kaya lang si Super Yoshi makakuha ng isa. Andito pa si Heads, likod, Super Yoshi tumatakbo, pero saan pupunta, boy? Mali ka ng iskinitang dinaanan, kaibigan. And Smart Omega ay nakabawi din. Very good timing mula kay Ribo and the squad. Yung layering ng spell laban dito kay Ryzen, hindi na nakagalaw yung Fredrin. Also good turtle take from Smart Omega. Even though nakahanap ng kill dito si Super Yoshi sa may backline, as long as mailabas ni Okir, si EG Boy, Oo. okay na eh. Yun naman yung damage. Yun yung hero goal niya. technically eh. Yun yung goal niya, no? May lapag yung EG Boy. Oy, by the way, naka-Thunder Belt na rin itong si Jom. So kaya pala nagkakaroon na siya ng impact, no? Nailatag niya kanina yung ultimate niya. Tamang sayaw lang siya dun sa likod. At yun yung nag-force sa TNC na maghiwa-hiwalay kasi ayaw mo nga naman napuntahan lang talaga itong ultimate mula dito kay Jom. Likod si Ryota. Oh, the trade. Ayaw nilang ibigay. The trade. Yung May trade pagkakataon, pati din sa taas. Yeah, may trade dun sa may bandang itaas. At mababasag ba? Hindi. Mababasag ata to. Di ata. Abot ba? Oo. Hindi. Ayan, may dalawa tayong camera on objective. Di umabot, pre. Hindi umabot pero sinubukan na lang din mag-clear ni Yasuo as well as ni Jom. Pinag-uusapan natin ng Harris pero mukhang may na-stun dito. Op. At nag-regen muli si H2O. Kapakaway ang TNC pero si Ryota mukhang gusto makakuha ng isa. Post for Matoy R. Andun na rin yung split. Si Ryzen na magiging puntiran nila. Dadalhin ba niya dun sa Knock may up. madaling kuran? Knock up. Hindi na talaga pinahampas. Goyo. Dito si Ryzen. Habang si Goyo naman. Ang kanilang uunahin. Sakto meron pang gift. Pero hindi umabot doon yung dash. And si H2O na ang lilinis sa mga naganap. Ngayon yung Torres sa may bandang gitna. Ang kanilang magiging punteriya. Tingnan mo naman si Atoy R. Lagi siyang one step ahead. 2 step ahead sa kanyang mga kasama dito sa Omega. Sabi niya kasi, buhok lang ang gusto ko eh. Ayoko ng Torek, buhok lang naman ang gusto ko. Sakto, nandyan si Masha. Oo nga, napakahaba ng buhok niyan. Yeah. Grabe yung nagiging control ng frontline ng Barangay Omega ngayon kasi kung dito, kung magko-commit sila, ang daming pwedeng mahila, ang daming pwedeng mawala sa Yeah. team, pwede lang i-invade. Kasi kanina, yung nawalan na nga ng passive. Nakuha na ngayon ng Barangay Omega, ang Turtle, at dahan-dahang lumalamang ngayon ng Barangay by 2.2k. I'd say the macro right now for Smart Omega is good considering na every team fight na tinitake nila, lagi silang lamang sa numbers. Numbers game, di yung nilalaro dito ng Smart Omega kanina, kaya very successful yung take na yun versus Ryzen. Binuo sila ng lahat ng spell, knowing na wala kasi yung Arlot, nagpakita sa head sa may bottom lane. So it's essentially the same thing na nangyari kanina nung game number 1. Nung nakita nila na nakahiwalay si Heads, this time around nagde-defend lang naman yung Arlot, nandun kagad yung punish mula sa Smart Omega. Yeah, ang laking pagbabago na nakikita natin sa Smart Omega. No? Parang nagsisimula na ata yung regular season nila eh. Oo. Di ba ito yung dating parang kulitan Normal na to sa eh! Smart Omega. Huwag na tayo maglokohan, bossy! Kahit bagong barangay, dala-dala pa rin ang lason at hikas ng barangay. So ngayon, mahaba-haba pa naman para dito sa Lord eh. Yung sinasabi ni Manjin dati, yung gino-joke niya kay Tito Mac, sabi niya, Oo. uy, nag-start niya regular season niyo ah. Oh, week 4 na eh. Oh, week 1, nag-start na. Week 1 na kayo ah. Oh, mukhang- ito. Pero si Goyo, naku po, wala siyang muli na skip. Oh, Ryota, Tapos si Ryota. Atoy R. Split Ryzen, lamang. dapat Ryzen tatlo. ang kanilang nagiging punteriya. Si Acio free hitting. Pero dadali na sa may bandang likod. Habang nandun yung Infinix handcam natin, talagang pinapakita dito ng kupunan na ito na talagang kaya niyang i-outplay lahat ng yan. Galawan ng Barangay Omega. Sabi nyo nga, going back to the identity of Barangay Omega, may oras nga. We know them dati as the Omega Timers dahil there's a window. Pero kan iba din nagiging sitwasyon eh. Iba. It's the half, parang we're at the half chapter of the season. Oh, Tapos heads! yan, pero lang may heads. Si Atoy R, Oh, napabawi puti. ba? Ako nakuha. Nakakuha dito si Yasuo. Pero yung Torre ang magiging successful para sa Smart Omega na mabasag ito. 10 seconds para sa Lord. May pag-agaw na rin sila ng mga resources na ginagawa rito. Yeah. Iniipit nila ang Phoenix Army. At nakuha din ng purple.
Pero hindi kinuha din yung kasama niya. So hindi mo na makareset ang objective na yun para kay Ryzen. Ito yung kinagandahan kapag may dalawa kang damage healer, lalo kapag jungler yung isa, kahit mamatayan sila ng XP laner, tuloy-tuloy pa rin yung pressure. Unlike kapag naka-utility jungler ka, usually kapag namatay yung gold or XP, reset na kagad, tigil yung teamfight. Dito, okay, namatay si Ryota. G pa din. Uy. Laban pa rin tayo. Wait, speaking of laban, lalaban ba sila dito? Super Yoshi sa likuran. At yung thunderclap, siyo kailangan niyang magbigay tira pero nag-go siya doon sa player. Nailatag na ni Salmon Force. Zoom dito, left right lamang. Ryota! Ako si Ato ay sinampahan na kaagad. Itong si Ryzen, dalawang bagsak para sa Phoenix Army. Nako. Hahabol pa ba dito ang bagong barangay? Hindi. Sabi nila dito, sige na, mag-lord na kaagad tayo. 4.1K. Ryota! Nandyan na naman yung mga recall. Atoy Ryota! R, alam natin yan. May sumbayan! May sampayan. Mukhang dahan-dahan nga nagiging confident at online ng Barangay Omega. Hindi pa rin natitigil ang Grabe. recall ni Atoy R. Record holder na ata si Ryota. Wow! At 54 recalls per minute. At nakuha na ng Barangay Omega ang objective. Yun na ata yung pinakamaraming recall na nakita ko sa isang game sa MPL. Sa buong MPL, no? Mga 20 seconds siya nagre-recall me. Ayun, no? Kala ko ilalagay dun sa Ito yung- instant replay, eh. Ito yung sinasabi natin kanina, yung pag-pick nila ng Masha. Yes, kanina pa niya pinapatay si Okir sa may backline. Pero kapag yung teamfight ay nasa isang vicinity lang or controlled yung area na pinaglalaro ng Smart Omega, hirap sila kasi nandyan pa yung Minotaur. Oh, ang lakas pa naman counter-engage ng ulti niyan, di ba? So ngayon, Yes. didepensa ang TNC. H2 Oh, ay Ryota. naroon din. Nilaga Oh, si hits! Dragon Force, papasok na nga ba dito ko ng Smart Omega. Ngayon nagtatalo na ang kupunan ng TNC. Habulan pa sa likod, pero si Heads ang mauuna, nag-grow na naman with that Winter Truncheon. At ang Smart Omega ngayon, palubon na ng palubon ang kalamangan nila. Grabe talaga yung nagiging mindset ni Yuker. Alam ko ako yung gusto niyong kunin. Sige, pero ang problema dun, pag may bumabad na isa or dalawa sa TNC, napapanis ko tulad nito. Naku! Naku po! Dalawa! Sila sa amin Primo! Force ay latag. Atoy R nandun sa likod. Pero si Super Yoshi may ipit sa 5 members ng barangay. Huwag ka papasok sa barangay hall, men! And TNC, unti-unti na sila nakukulangan ng mga members dito. Pinabasag na rin lahat ng mga katorihan. Andun yung final Yes. stars. May pagsagot na nagagawin. Nagamit na rin yung blitz at makakapatay. May minions. Jump, Si jump! Ukira mamamatay doon and Heads nakabawi na. At ang bagong barangay ang magwawagi sa laban na ito. A series win!